Okay, this afternoon, mga igsoon, nindot niya itong topic karong hapon sa X-rated number 5. And the title is, Why Baptists Do Not Smoke? Nganong di man manigarilyo ang Baptist? Kung gusto ka, mag-aso-aso ka sa pagpangalagad. Pero ayaw nagbaba ni mo. No? Masigarilyo man na, ma-vape man na. Basta in a form of smoking. Dili pwede ang Kristohanon, anak. Let's all stand. Mag-ampo ta, mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for this opportunity that we could hear, again, the instruction gikan sa imong mga pulong, Lord. I pray that you use me, empower me to preach your word, O God. Imuha man nga message, imuha man nga simbahan. Tuguti, Lord, nga ikaw ang mo istorya kanamo. And please use me. Make me a channel of your blessing. And I pray, dear God, na ang among heart tanan ma-prepare para sa imong message. Thank you, Lord, for this opportunity to grow. And for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. We can see a lot of churches, mga igsoon, dili Baptist, we can see a lot of churches nga bawal ang smoking inside. Muna magawas sila para manigarilyo. Ana sila sa daan, na sila smoking area. Pero gibawal ang sigarilyo sud sa iglesia, sud sa simbahan. Unsa man ka importante nga likayan gyud nato ning smoking. Dili lang kay sa sulod kundi sa imong yung kinabuhi. Dili kay okay lang manigarilyo mo sa gawas basta ayaw lang sud sa simbahan. Kita man ang simbahan. Ang simbahan, ang mga tao man, dili man ang building. Alright? So, unsa man ka-importante nga ang smoking ato gyud ning likayan as children of the Lord. Okay? Unya kay Baptist man ta, so mo na nga Baptist atong gibutang diri, nganong ang mga Baptist di man manigarilyo. Okay? So, kung dili gyud ka kapugong nga manigarilyo mo jud ka, ayaw pag-Baptist. Kay magpakaulaw ka sa mga Baptist. Okay? So, doon ay tulo ka reason, mga kaigsunan, nganong ang sigarilyo gidili. So, before nato ni isgot ang reason, kay baw na ta, mga igsoon, nga ang smoking is one of the biggest problem sa tibuok kalibutan. Because smoking is addictive. Mura sa ni siya drugs. Addictive siya, unya, pag ma-hook up na ka sa sigarilyo, ang imong baba mismo mo'y magpangita. Ang imong utok magpangita. Unya, mura kag mamatay nga di ka kasigarilyo. Muna nang uban, ilang ilisad candy. Unya, kanang maglisod na gid sila. Muna, smoke na lang sila panagsa. Lisod biyaan. Matud pa nila, pag ma-hook up ka sa sigarilyo, lisod biyaan. And that is true because it is addictive. And that is why it is an international problem. Pero bisag unsaon pa nato, mga kaigsuonan, ug kanang birada nga ang sigarilyo, dili gyud ni siya nindot, di magyud mahunong na. Di mahunong because dako kayo siya nga business. No? Nanaghan ang kwarta sa bulsa, mudako sad ang kita sa ospital, so daghan ang kakwarta sa sigarilyo. Pero ang atong isgutan, mga kaigsuonan, nganong gidili man eh? Para masabtan nato nga makakita ta og sigarilyo, ang pananaw nato ana niya na siya X. Gidili ni nako. Alright? So dili na kay nahanglan mabadlungon pa ta. Kay daghan mga Kristohan noon makakita sa pastor na nigarilyo. Tinuod biya na nga story nga pagkakita niya sa pastor, wa siya kalabay sa sigarilyo, iyang nasuod niya sa bulsa. Nga, lamano rin siya sa pastor. Ngayon na pastor, Brad, imong bulsa, Brad, ni aso, Brad. Kabuang siya. Ay, pastor, sorry, pastor. Sorry, pastor. Masipyatas itong kinabuhi, wala mo nakasa sa pastor, nakasa mo sa Ginoo. Ang pastor is just being chosen by God to teach the people of the Lord. Kung unsay yes, unsay no sa Kristohanong kinabuhi. Oh, isgutan na to ni another no sa atong Christian life.
gitawag ni maunang nahug siya sa atong lesson about X-rated. Pasabot ginadili para sa mga Kristohanon, particularly mga kaigsunan, mga Baptist. Alright? Number 1, reason. No, number 1, for physical reasons. For the sake of your health. Ayaw panigarilyo. Now, we know, mga kaigsunan, unsa ka dangerous ang cigarette smoking para sa atong lawas. Sugod sa pinakauna gyud nga musugat sa aso, imong ipon. Ang imong ipon maglahi ang iyang color, ang imong gininhawa manimaho, mga igsoon, ang imong kuko mag-brown. Mura siyang masunog. No, ang imong gininhawa di na nindot. Unya ang imong mata magka-brown. No, magkadulom ang imuhang kanang puti, imbis puti na magka kanang sa tawag ana nga color, mga igsoon, magkamurag asuhon ba? Ang color sa imong mata magpupuwa. Ingon ana, di mailhan gyud nga dili healthy. And most importantly, ang imong atay, ang internal organs nimo. Ut-uton og ayo anang nicotine. And you are poisoning your body, anang gitawag og nickel, mga kaigsunan, because cigarette, taas kay siya og nickel content. So, mao na ang imong pasulod sa imong lawas. Now, what the Bible says about our body? Unsa may gisulti sa Bible, kabahin sa atong lawas. Now, arita sa 1 Corinthians chapter 6, mga igsoon. Unsa may gisulti sa Ginoo bahin sa atong lawas? In verse number 19, the Bible says what? Pasabot ani, manigarilyo gyapon ka? What? Wala kay pag kanang atiman sa imong lawas? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Your body is the temple of the Holy Spirit. Now, kung yung temple, mga kaigsunan, puloy-anan. Pasabot diha siya nag-dwell sa imong lawas. So, in other words, igsoon, ang Ginoo ni puyo sa imong lawas, ni promise biya siya, nga I will not leave you nor forsake you. So, ang balang espiritu na nimuyo sa atong kinabuhi, hantod sa atong kamatayon, maoy muda na to dito sa iyang gingarian. So, in other words, every time a Christian will smoke, ang imong gipasakitan, igsoon ang nagpuyo sa imong lawas. Kay klaro ang gisulti sa Bible, your body is the temple of the Holy Ghost. Ingon sa Bible, which is in you. Pasabot, nagpuyo diha nimo. Unya, naimo na tungod ni Kristo. So kung atong isriktuhon yun og sabot, mga igsoon, ikaw mo'y gipaatiman anang imong lawas. Ikay gipaatiman sa imong lawas, nga gitawag og templo sa Ginoo. Puloy-anan, dwelling place. Mo na gitawag ta, mga igsoon, og church because the Holy Spirit lives in us. Nagpundok ta sa usa ka lugar, the body of Christ, gitawag og church, nga gilangkuban sa iyang mga linuwas. Unya, pagkahuman ikaw na usa ka nga part ka sa body of Christ, unya gaso-aso ka. Na, could you imagine, mga igsoon, nga dili nato ibawal na sigarilyo, then ang mga pastor po, ang pulpit na po, ang astray diya. Okay lang, magaso-aso ta dirit anan. Mga igsoon, for physical reason, ayaw tuguti nga gubon sa aso, gubon sa nicotine, gubon sa nickel ang imong lawas. Nga bisan gani second-hand smoker ka, maguba, magyapon ang imong lawas. Muna, either ikaw ang muadto sa tindahan o mupalit kag sigarilyo, ayaw sigarilyo, or mutapad ka og tao nga managarilyuhay. Ayaw. Ibawal na nimo tungod kay makadaot sa atong lawas for physical reason, for health reason, mga kaisunan. In 1 Corinthians 9:27, the Bible says, "But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway." Tanawag unsa ang pag-amping ni Apostle Paul sa iyang lawas, mga kaigsunan.
Ang iyang giyon kani akong lawas, ako ni under subjection of God's will. Under my body. And bring it into subjection. Sultihan tamo mga kaigsunan, kung ang doktor makahimo silang libro, unsaon pag-atiman ang imong lawas mga kaigsunan, labaw ng Bible. Kung yung pag-atiman sa lawas nato, if you are a Bible reader, makita nimo dang instruction sa nagbuhat yun nato. Dili kay instruction sa mga tao nga nagtuon sa lawas nato. Mutuog yata na mga doktor nga nagtuon ra na sila sa atong lawas. Kana pa ang pulong sa Ginoo nga ang tag-iya sa pulong mga ison, mao gyud ang nagbuhat nato. Si Apostle Paul is one of the great believer of God and His Word. Ingon siya, magpaubos ko diha sa Ginoo. Di kita po, dili na tugutan igsoon. Amen? Na? Anyway, kani atong lawas, gikuha biyan isyawa. Mabito na iyang gibugal-bugalan. Mabito na nga welcome kayo sa ato ang sa di pataluwas. Welcome kayo mga bisyo. Wala gitay pagunahuna mga igsoon nga kani siya makadaot sa lawas. Wala tay pag-atiman dita kay baw. Now, the moment nga ikaw naluwas na kay balang espiritu, makakonect na ka sa instructional book of the Lord, which is the Bible. Unsaon na to pag-take care atong lawas? Di ba diha ka makitag kausaban ang mga nagarilyuhay, naginahina na siya gunong sa pagsigarilyo, ang manginumay, palahubog, maginahina nagkausab ang iyang kinabuhi. Nga naman, because it is the working of the Holy Spirit in us. Usbon ta ba? Amen? Now, nganong naamay di mausab, nganong mang naay mausab? Because ang katong wala nausab, wala nagpa-under subjection of the will of God. Wala sila nagpaubos diha sa pulong sa Ginoo. Nagbuot-buot sila gahig-o. Pareha na sa mga anak, mga igsoon, na ay buutan ay maldito. O kitang tanan, mga anak tas Ginoo. Kung tinuod mo ni dawat ni Kristo sa inyo kasing-kasing. No? You are one of the children of God, of the child of God. Unya karon, makailapog ka og laing Kristohanon nga tinuod gyud siya luwas nga naa sa bisyo. Unya anong ikaw wala? Nga pareha man ta mong anak sa Ginoo. Because there are some believers wala nagpa-under subjection to the power of God. Wala may posible sa Ginoo. Kaya na yang tangtangon ka ng mga bisyo nga naa sa imong kinabuhi before you got saved. Karon nga anak na ka sa Ginoo, siya na nipuyo mga kaigsunan, ay kung igna nga ang Ginoo, dili siya gusto malimpyo ang imong lawas. Dili siya gusto nga malimpyo ang imuhang pangunahuna. Amen? Dili siya musugot nga ang imuhang lawas maampingan nimo. Mauna iyang tinguha. The problem is, we do not listen to the Bible. We do not allow the Word of God to work or to take control of our lives. Wala ta na pa under subjection. Wala ta ni submit sa pulong sa Ginoo. Mo na mga Kristohanon, makita gihapon nimo mga kaigsunan nga muhirit gyud. Amen? Muhirit gyud. Nya mayon lang ampo lang ko ninyo, brad. Pray for my safety. Safety. Ang safety, ayaw na sigarilyuha ang sigarilyo, ayaw suyo pa. Ilabay na. Now don't tell me it's hard. It will be hard kung kita kay mangita lagi ni atong unod kung na-addict na ka sa sigarilyo. But if you allow God, if you let your body be under subjection of the power of the Holy Spirit, He can change you. Kaya kay kang usbon sa Ginoo. Amen? So for physical reasons, ayaw pa ni garilyo kay makadaot na sa imong lawas, and your body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Kung literal mga kaigsunan, nakay balay, no? Niya gipapuy-an nimo sa imong kaila, ingon na niya, nakita nimo, uy, di man ni ka maumang limpyo ni mga tawhana. Kahugaw na ba sa akong balay? What will you do? Tugutan ra ba nimo nga magdugay sila diha aron maguba ang imong balay? O imo sila pahawaon? Pangita na maglain, oy.
Imagine na nawa ka pabayra, ang imo lang nga makapuyo ka para di maguba akong balay. Unya, mas may pamangway mo puyo, ani? Wa na may atiman ni akong bahay noon. O kung kamoy tagihan sa ninyo, na, pasagdan nimo, mga igsoon, kita, precious ta. Hinimo tas Ginoo. O gusto siya wa maguba ta, but God doesn't want it to happen. And that is why, gipapuy-an gyud ta sa balang Espiritu, the moment we got saved, to guide us how to protect, how to take care of our body. Nasabtan na to, mga igsoon? So, no smoking for Christians. No smoking. Dili lang kay lugar, no smoking, pero sa gawas, pwede. Dili gyud sa tibuok nimo kinabuhi. Ikaduha, for emotional reasons. For emotional reasons. Nganong manigarilyo ang tao? Di ba pag kanang gimingaw, manigarilyo. Kanang giluod, manigarilyo. Kanang nagunahon na lang ba? Nakasi mong thinking chair, nagisigarilyo. Kanang mga manigarilyo hay. Mo na mga moment ka na nigarilyo ka. Kanang yung ikaw ra usa. Ikaw lakaw ka, sigarilyo ka. Mga igsoon, na-worry ka, manigarilyo. Ang uban ka nang mag-uol na, mangkukuhag sigarilyo niya. Tuwa sa sigarilyo sila. Emotionally. Mo na reason nga nung ni-go sila sa cigarette smoking. Pero unsa may gisulti sa Bible, when we are emotionally down, regarding sa atong emotions, unsa may gimando, unsa may gitudlo sa Bible about sa atong kaugalingon when we are down emotionally, kung nagproblema ta. Let's go to Philippians, please. Philippians chapter 4. Ato gyud ning tan-awon, mga igsoon, kani mga lugar nga diin mahulbot gyud ang sigarilyo. No? When you are emotionally down, affected ka emotionally, manigarilyo ka. Kano manigarilyohay? Kisa may manigarilyohay din before. No. Di ba na ay panahon no nga mangita jud ka anang panahona when you're emotionally bothered. Muna'y problema sa mga mga smokers. Adto sila mo dangup, mga igsoon, para nailingaw ang ilang kaugalingon. Look at verse number 6 to 7. In God's Bible, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Dili ka sa sigarilyo mo dangup. When you are emotionally down, when you have problems in your life, mga igsoon, don't go to cigarette smoking. The Bible says you go to the Lord. Ngano, masulbad na ang imong problema anang aso. Every time you smoke, igsoon, you are destroying your lungs. You are adding up more problem to your life. Unya, dili lang kay ang lungs nga guba nimo, daghang pang part sa imong lawas nga ma-destroy because of smoking. And that is why we don't smoke. Mga igsoon, kung nakay problema, ingon sa Bible, adto ka dangop sa Ginoo, pinagis pagampo. Unya, para malikayan yun ang sigarilyo, sa panahon nga ikaw mag-uol ka, sa panahon nga ikaw gimingaw ka, ingon sa Bible, giremindan ka, dapat wala kay bisan unsa nga sitwasyon o butang nga imong kabalakan. Ingon siya, be careful for nothing. Be careful for nothing. Amen? But in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Ang reason nga nung makakita ta sa atong mga problema, igsoon, because we are not praying for other people. Supplication, praying for others. Muna nga, imo na yung kaugalingon, imo nakita, mo na kay, wala daw na kay kastanan, mo na nga, bisyoso makasauna, mabalik ka dito. Mga igsoon, dili ka pwede mo dagup, ana mga butanga, kay naatay Ginoong atong kadangpan. So, inaot pa, namoy mga kaila, mga igsoon, tanawa, mag-aso-aso nang magproblema.
Nya abi nilag nawa ilang aso. Ay, ilang aso. Nawa ilang problema tungod sa aso. May unta ba inig sigarilyo nimo? Inigawa sa aso ni kuyog imong problema. Di man gud ikaw nanagod. Inigsud sa aso gadala siyang problema. O di na pun na imong problema, di pa lang na nimo makita ron. Pero moabot ang panahon, makita na nimong resulta sa imong pagpanigarilyo. So imbes nga nakatabang nimo sa imong hunahuna, nakatabang hinuog guba sa imong ugma. Mo na'y problema. So, para mabuhin-buhinan ang imong mga kagool, ayaw dagan sa sigarilyo, kundili tanawa imong igsuon nang inahanglan ng pag-ampo, iampo siya sa Ginoo. Tanawa ang imong mga palibot nang inahanglan sila sa pag-ampo, mga kaigsuonan, you pray for them. Di ba? Daghan kayo kaangay iampo. You don't need mga kaigsuonan nga ingnon ka nga please pray, please pray, please pray. Daghan kay ka makita oy nga angay nimo i-pray. Pray for others. So the more you pray for others, the lesser you can see your own problem. And the lesser, mga kaigsuonan, ang imong burden, mugaan. Oh. Unya ko ang reason nimo, emotional reason, mga igsoon, nganong manigarilyo ka. Adi, masolusyonan na siya. Laliman ka ang kaatbang sa sigarilyo, prayer. Imbis manigarilyo ka, meditation, no? Unsa ganin ang sigarilyo nga na spirit? The spirit of the USA. Unsa na nga sigarilyo? Winston, no? Winston, the spirit of the USA. Tanawa ra? Unya, anak ka nga espirituha mo dangop. Ingon sa Bible, if you're emotionally down, you pray. Pray for others. Para dili kay ka maapektuhan sa imong mga problema. Kadaghan ang i-pray nato. Do you agree? Kadaghan na tog ang i-pray mga igsoon. John 14:27. John 14:27. Pasalamat kitang na i-Bible igsoon. Nga di ta mo tuo lang sa mga istorya sa mga tao. Ingon sa verse number 27 sa John chapter 14, peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Oh, ingon na daan ng Ginoo nga ang kalibutan dili makahatag ani. Unya si Winston makahatag. Si Marlboro makahatag. Ingon sa Bible, ang kalinaw nga ihatag sa Ginoo nato dili kayang ihatag sa kalibutan. Oh, so kung kuan ka, emotional reason ang imuha nga nanigarilyo ka, o di ara emotional reason. Kung ang emotional mo imong reason, o di ara ang isulti sa Bible, na ay peace ihatag sa Ginoo sa mga tao nga iyang anak. O kana nga kalinaw mga kaigsunan, di makuha sa kalibutan. Iyang gihatag nato. Ingon din siya, let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Hadlo ka sa ugma, hadlo ka sa unya. Mga kaigsunan, gaan kay dagan sa kinabuhi. Kung ang tanan nga mga portion sa imong kinabuhi bitaw, kanang imo nang i-categorize ang imong kinabuhi, so lain-lain siyang problema. Kung imo nang tutukan tanan, mabuang ka bisagot doon mo nang tanan sigarilyo, di na masulbad. Are you listening? Pero kung kamao ka mo salig, ana, igsoon, tanan nimo kanang portion sa imong kinabuhi, lain-lain na siya, categorize nimo, lain-lain sila mga igsoon. God knows how to solve every problem you have. So kung mo learn lang yung kag pagsalig sa Ginoo, kay ang requirement sa Ginoo, believe lang yun ug ay kahadlok. Kay ang kanig pagtuo nimo sa Ginoo, mao na makapawala sa imong kahadlok. So meaning, kung naa kay kahadlok, gamay ra kag pagtuo. Are you listening? Relax lang ba? Relax lang, salig lang sa Ginoo.
Kung kamaon lagi ka mosalig sa Ginoo, He knows how to feed you, He knows how to provide your needs. Ang kanindot, wala pag yung kay worry. Because the more you worry, the more your faith will die. Time pa, huy. Bisan pa, hadlokon ka mga kaigsuunan anang bill, bisan ka na naana sa imong gate gyud, dako na jud kay na kay Bill Gate. God knows how to protect you. If only you know how to believe. Enjoy kayo. Trust me mga kaigsunan. Trust the Bible. Trust the Holy Spirit in you. Gaan kay kinabuhi kung isalig na to sa Ginoo. Mga vices, dangpanan na sila kung mamroblema ka. Drinking, smoking, gambling. Para kintahay ma-divert ang imong attention. Pero bison saan mo divert imong attention, when you go home, the problem is still there. Nidako pagsamot. Nga naman, ang imong mga solusyon nga giadtuan para makalimot ka, nag-add up magproblema. Di man libre ang smoking, dili libre ang drinking. Dili libre ang gambling. So nagpuno ka, imbes na anta to'y kwarta, gamay pa sa imong bulsa, imo pa nung gigastog lain. Bagyo gani, pugong sa yuga. Ayaw sige pakita di ang kuwan kay paliro na sa hangin. Pugong di as Ginoo, let God moves. Have faith in God, mga igsoon. Muna yung instruction na to, mga igsoon, aning atong kinabuhi. Na ay kalinaw iyang gihatag na to that the world cannot give. Believe in Him. Believe in Him. Amen? So kung emotional reason na nigarilyo ka, di ay solusyon sa Ginoo. Baptist ought not to smoke because you're emotionally down. Number 3, diba? Reason, nganong manigarilyo? Unya, ato ning tagaag husay sa pulong sa Ginoo. For spiritual reasons, mga kaigsunan, ayaw panigarilyo. For spiritual reasons. Ang uban, wa may pakialam sa ilang spiritual growth and they smoke still. It's part of their life already. But, according to the Bible, for spiritual reason, don't smoke! Balik ta sa 1 Corinthians chapter 6 and verse number 20, mga igsoon. Ingon sa Bible, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ang imong lawas, dili na naimo. Ang imong espiritu, dili na naimo. Iya na sa Ginoo. And God gave you that very specific responsibility. Take care of your body and your spirit. Take care. So as a good steward of our body and our spirit, mga kaigsunan, don't smoke! It will destroy the temple of God. It will destroy your health. So dili siya maayo nga imuhang tugutan nga ang imong lawas maguba lang tungod anang bisyo. For spiritual reason, God said, honor Him. God is a spirit and we should believe in Him. He is in our heart. He is our guide. Siya mo'y maguol, siya masakitan kung dili ta mo tuman niya. Let's glorify Him. That is our job. Our responsibility. Murabag bayad na to sa Ginoo. Di man gyud ta kabayad, pero murabag bayad na to sa Ginoo sa iyang pagluwas na to. No? The least we can do to our living God who saved us from hell. Let's take care of our body. Let's take care of our spirit. No, amot lang kung mutubo ba ka spiritual kung sikag panigarilyo. Kwan Pastor God kanang magbasa kog Bible ba, magduka magugko mo na. No, lagi mga Kristohanon oy. Kana mga di pa grown up ba? Unya naay bisyo bitaw, magbasa og Bible manigarilyo. Kay magduka ko na sila inigbasa og Bible. So, at least naay sigarilyo, di sila katug. Muagi ang mga bisyoso ingon ana nga klaseng kinabuhi. But let me tell you, mga kaigsunan,
It is not the smoking will keep you awake. It is the Holy Spirit of God that will keep you awake from reading the Bible. Let Him teach you. And listen to His still small voice. Exciting ang pagbasa sa Bible, mga kaigsunan. Kanang magbasa kag Bible o niya, magduka ka, wa ka ka-connect. Walay linya. Pastorya-storya ra ka, pero wa dayto minaw spikas. But if you are properly connected to the Holy Spirit's power, mga igsoon, when you read the Bible, you can understand. Now, here's the thing. When you can understand, the Bible is very exciting to read. Amen. Amen. Bisa kung sa nga libro, kung makakasabot, sa may excitement, ana. So kung exciting na ubang libro nga nakasabot ka, nibasa ka, nya very exciting na nasubay nimo ang story, o nya excited ka na nagbasa, hantod nahuman nimo usa ka novel. Nga naman, nakakonect ka. Bible pa, dili exciting. Mo na reason, we read the Bible just for the sake of reading. We do not know the reason why we read. Pero kung kasabot ka sa reason, ano nibasa ka, because you need to get instruction. Kinahanglan ka matudluan sa Ginoo. And that is why you can connect to the Holy Spirit. You can connect to God when you read the Bible. Di ka kinahanglan sigarilyo. Para ka magmata. Amen? O ka na magampo niya makatog. Wala ka connect. Lose connection na. In the first place, pagsugod pa lang, wag connection yun. Hindi man ka nagkikistorya ka sa Ginoo niya, nakatug ka. Waka, di ka maikog, ana. Come on. No. Basag Bible, nakatug. Uminog mensahe, makatug. Wa nakakonect. Amen. Di ba? Nagtanong kang salida. Did you kakatug? Uy, kano man nakakonect ka sa story? Kung makaka-connect sa mensahe, you don't care about the message. Amen. Pero kung naka-connect ka, you want to get as much instruction as you can. Amen. Mao na nga dili nimo piyungan Amen. ang mensahe sa Ginoo. Well, it's very important, mga kaibigan. It is our responsibility to take care of our body and spirit. And the only way we can take care is to get instruction from the Lord who created us. And that is why the Bible is very needful and prayer is very needful. Because that is the way how we could communicate with God and how could God communicate to us. Amen? Minus na sa mga vices nga makapakip awake nimo. Na, ang worst yun, mga igsoon, na sigarilyo, napay bino. Gabasag Bible. Okay, matud pa niya. Pari gani. Mo inuman, magtuon. Philippians 1:20. Philippians 1:20. The Bible says, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Tanawa na, mga igsoon. It should be Christ that will be magnified sa atong kinabuhi. Unya, so pagka magnified sa Ginoo, na magkagisipitan diyang sigarilyo? Ha? Sabtag ayo ang pulong sa Ginoo. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed. In nothing I shall be ashamed. Ikaw kuno be? Nailhan ka nga Kristohanon. Ngano magtago-tago magkagsigarilyo? Kay kaulaw sa Kristohanong manigarilyo. Ngano makita kag pastor, imo ba taguan ang sigarilyo? But you cannot hide the smoke. Di nimo matago ang resulta sa imong sala.
Dili na mo itago ang object sa imong sala, mga kaigsunan, but the smoke of your sin, you cannot hide it. Muna may bawar gyud na sila gihapon na gadaob diha. Nay gadaob diha, nay milagro diha. Okay, tawag mo lang milagro kay di makita pero naay nabatyagan. Samtang igsoon, dapat kita mga Kristohanon, in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always. So now also Christ shall be magnified in my body. Hinumdumi na. We are the steward of this body. Dapat ang mamagnified ani atong lawas, mga igsoon, is God. God. Now, how can you, God, be magnified in your body kung imo na nagiguba sa smoking? Hinumdumi na. So Christians ought not to smoke. Kung gusto man dyan ka, mag-aso-aso ka. Dapat mag-aso-aso ka sa soul winning. Mag-aso-aso ka sa preaching. Mag-aso-aso ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili kayo mag-aso-aso ka sa bisyo. No? So, sa inyong balay, kung naapa na yung mga tinaguan dihang mga sigarilyo, ilabay na na. Wa na, Pastor, hunsoy na lang ito nabilin. Delikado na kung napay hunsoy na bilin sa inyong balay. Nga naman, makakita kag tabako, napakay kapaslakan. Amen? Pero man kung kitag na nagirilyo diri. Okay, bawal man sa simbahan, Pastor. Dili, ay, wala lang kay gibawal sa simbahan ang sigarilyo, kundi gibawal sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. So wherever we go, wherever we are, smoking is prohibited for all the believers, for all children of God. Prohibited na siya. Gidili, gid na. X-rated for the Christians ang smoking. Amen? So, why Baptists do not smoke? Dunay tulo ka rason. Una, for physical reason. Maguba imong lawas kung mag-smoke ka. Ikadua, for emotional reason. Nagtuo ka na sulbad imong problema? Di na makasulbad, mga igsoon. Naay gihatag ang Ginoo kasulbaran sa atong mga problema. Number 3, for spiritual reason. Do not smoke. You are God's property. It should be God that will be obeyed and followed sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan. Our topic for the next lesson, ganahan kayo mo ani? X-rated number 6. Why Baptists do not dance? Okay, say manayaway diri sa una. Ang yan na nato isgutan kaysa sunod na. I hope na nasabtan na to ang message karon. Never engage with smoking. So kung nakatry na kag-smoking before you got saved, mga kaigsunan, put a warning na gyud sa imong kaugalingon. Smoking is a no-no to my life. Di nagyug ko mo smoke. Bisan kausa na lang. Di nagyud ko manigarilyo. Sa tibuok na kong kinabuhi, mga kaigsunan, never smoke again. Amen? Kamong wala pa katry, napinaning mga batanon ha, mga batanon, kaning peer pressure. Inigabot ninyo sa eskwelahan ninyo, kung kamo na lang dito, na ay peer pressure sa inyong mga barkada. Naot pa nga kanang barkada, imo nang tarungon ug unsa nang barkada means. Na it's good to have friends, pero kaning barkadahay magod, delikado kayo. No, nadiyang hagitay. Hagitay ba? Nadiha. It's good to have friends, pero kung imo na yung i-engage ang imong kinabuhi, like barkadahay gyud mo, diha, delikado na. Alright? So naa ka diha, smoking, pugson ka, you should know that smoking is no good. Dapat kay bawjo ka mo baliban na.
All right? Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful lesson, Lord, how that we could protect our body and how that we could honor you as we live in this world. Thank you, Lord, for reminding us and teaching us that smoking is not good for our life. Even in our spiritual life, makaguba siya, Lord, because you are commanded us nga dili mi dapat maulawan sa among kinabuhi kay ikaw ang nagpuyo aning lawasa. Ikaw ang nagpuyo sa among kinabuhi. And we don't want you to be put into shame tungod sa amo ang mga binuhatan. And thank you, Lord, for the reminders and rebukes. I pray that you bless this invitation, bless the altar call, let your people come. Even though nga dili sila manigarilyuhay, Lord, please let them come so that they could pray for others and they could pray that one day it will never happen to them. Thank you, Lord, for this invitation. Let this be for your glory and honor. In Jesus' name, amen. Amen. Why don't you come now?